piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa bawat isa po sa ating mga minamahal na patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Tayo po muna ay dumulog sa panalanginan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, O Diyos, aming Ama, banal, karapat-dapat, pasalamatan. Sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan pinagkaloob niyo sa bawat isa po sa amin. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy, dalangin namin, na magkaloob sa amin ng karunungan at kaunawaan. Sa mga salita mo na maihasik sa araw na ito, dalangin ko po, pagkalooban niyo ng ibayong buhay, kapangyarihan sa buhay ng bawat sumusubaybay, nakikinig, nanonood ng programang ito. At sa aming pagpapatuloy, dalangin ko kayo lamang isang patuloy na maluwalhati, may taas at patuloy na madakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa kabutihan ng Diyos na tayo po'y muling pinag-ugnay sa araw na ito. Nais ko lang po ibahagi sa inyo sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Dito po sa aklat ng Timoteo sa The Contemporary Bible Tagalog. Pinamagatan ko po itong ang katotohanan ang magpapalaya. Sabi po rito, 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, mga minamahal po namin taga-subaybay sa programang ito. Nakita po natin na ang salita po, ang kasulatan na tinutukoy po rito ay ang Biblia. Ito pong salita ng Diyos. Ito po ay sinulat ng Diyos sa pamamagitan at binigyan ng kanyang hininga o ng kanyang buhay. Ibig sabihin po, mayroong buhay po ang salita ng Diyos. Amen. At magagamit nga daw po ito, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Marahil, marami po sa atin na namuhay po na mga panahon pa ng ating mga ninunong paniniwala. Wala pong masama, subalit. Yun po. Tayo po ay nakapamuhay na mga bagay na hanggang sa edad po natin na ito at nagkaroon na po tayo ng mga sumunod na henerasyon, pinaniniwalaan pa rin po natin. Subalit, ang salita po pala ng Diyos ay mabisa at naghahayag ng katotohanan upang magkaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay. Ito po ay dapat may kalakip at nakapaloob na ibayong pananampalataya na nagmumula sa Panginoon. At hindi naman po mangyayari ang pananampalataya at paniniwalang iyon kung hindi po tayo patuloy na mag-aanyaya sa ating Diyos at magkaroon tayo ng tinatawag na tunay at tamang relasyon sa ating Panginoon. Aminin po naman natin napakaraming relihiyon sa ating kapaligiran, maging sa buong mundo. Milyong-milyong relihiyon. Wala pong masama, subalit ang sabi po ng Panginoon, ang sino man sa Kanya'y maniwala at manampalataya ay binibigay niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At pag tayo anak ng Diyos, meron na po tayong relasyon sa ating Ama na nasa langit. At sabi po sa aklat po ng Juan, chapter 15, ano man daw po ang ating hilingin sa pangalan ni Jesus ay pagkakalob sa atin. Yun po yung katotohanan. At pagsasaway po, na sinasabi po sa aklat ng 2 Timothy 3:16, ang pagsasaway ay yung mga bagay na mali po na dapat hindi na po natin ginagawa kung ating malaman ang katotohanan. At upang malaman po natin ito, ay pagbubulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Josue o Joshua, chapter 1, verses 8 and 9, sabi po, huwag mong kalilimutan, basahin ang aklat ng kautusan. Ito pong salita ng Diyos.
Bakit daw po? Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay sa iyong buhay. Mga kapatid po at minamahal po naming taga-subaybay dito sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Dalangin ko po na wag masayang ang ating pong pang-araw-araw na pagsubaybay sa programang ito. Lalo na po doon sa mga hindi pa nakababatid. Minsan, naliligayahan po tayo napapakinggan ang salita ng Diyos pero wala naman pong relasyon. Paano pong magkakaroon ng kaunlaran ang ating buhay pananampalataya kung hindi po ito nasasalig sa katotohanan? Dapat po nating malaman ang katotohanan upang nang sa ganon, tayo po ay mapalaya sa ating maling nakagisnan. Bulay-bulayin daw po natin ang salita ng Diyos. Magpasaway po tayo sa mga mali po nating nalaman noon pa. Tunghayan po natin ang salita ng Diyos. Sundin po natin ito. Nang sa ganon, ang sabi po, tayo daw po ay makakapamuhay ng matuwid at buhay na matagumpay sa ating buhay. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, tunghayan po natin, basahin natin ang salita ng Diyos upang sa gayon tayo daw po ay magtatagumpay sa ating buhay pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos naming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa tinunghayan mo po na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Kami po ay lagi magbasa ng iyong salita upang sa ganon, ayon sa iyong salita, kami po ay magtatagumpay sa aming pang-araw-araw na buhay. Basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, kami po na mga minamahal po namin na sumusubaybay sa programa na itong araw-araw na pagpapala. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, kung ikaw ay hahanapin ng buong puso at hanapin ang iyong katwiran, ang iyong kaharian, lahat ng aming pong kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo ay ipagkakaloob mo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen, amen at amen. Salamat po. Nawa ay muli po tayong natuto, lalo na po yung mga hindi pa nakakaalam at nagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sumubaybay lang po kayo araw-araw sa programang ito, ng araw-araw na pagpapala upang tayo makapamuhay, may kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat, buhay na matagumpay. Maraming